Punuin mo po ang lugar na to ng iyong anointing, O God. At patuloy, Panginoon, ang bawat puso, Panginoon, ay mapuksan sa iyong sa katotohanan ng iyong mga salita. Sa oras pong ito, Diyos, pagtubayan mo po kami, Banal na Espiritu, tanging ang pangalan mo ay siyang maitaas sa lugar na ito, Panginoon. You deserve, Panginoon, the highest glory and praise, O God, in the name of Jesus. Salamat po, Ama, sa oras pong ito. Hanggang sa matapos, inaangkin na po namin ang katagumpayan in the name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po, Diyos, sa iyo pong kapurihan, kapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! The presence of the King is in this place. Amen! Sige po, purihin natin ang Diyos. Ito po yung araw na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. To give Him praise, to give Him glory, to give what God deserves in our lives. Hallelujah! Let's sing the name of the King. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. One day in the house of God is better than the thousand days in the world. Say, so blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Than I could hope or dream of. You have put your favor in me. One day in the house of God is better than the thousand days in the world. Sing, I'm so blessed. So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. You're more than enough, Lord. Nothing I could hope or dream of. You have put your favor in me. One day in the house of God is better than the thousand days in the world. Sing, I'm so blessed. I'm so blessed. I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. I'm so blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. You're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Sing, you're more than enough. Lord, you're more than enough for me. 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 Sing, I'm so blessed. So blessed. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. I'm so blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love taught me to live now. You are
more than enough for me. Oh, you're more than enough, Lord. And you are awesome in this place, oh God. Hallelujah. You're in this awesome love repeat. We come together now to worship. This house is filled for Christ our own. Cannot be shaken. Cannot be shaken. Sing! God is awesome in this place. Sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free, make a broken whole. God is awesome, He's so awesome. God is awesome in this place. This house of love repeat. We come together. We come together now to worship Him. This house is filled for Christ our own. Cannot be shaken. Cannot be shaken. Sing, God is awesome. God is awesome in this way. His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free, make a broken whole. Yeah! God is awesome, He's so awesome. God is awesome in this place. You're in this house of love breaking. We come together now to worship You. This house is filled for Christ around. Cannot be shaken. Cannot be shaken. God is awesome. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free, make a broken whole. Say, God is awesome, He's so awesome. God is awesome, He's so awesome. God is awesome in this place. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will go. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will go. Sing, I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will go. Sing, I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will go. There's power. There is power here for a miracle. Set the captives free, make a broken whole. God is awesome, He's so awesome. God is awesome, He's so awesome. God is awesome, He's so awesome. God is awesome in this place. You're an awesome Lord.
you, Jesus. Let your name be exalted, O God. Let your name be lifted up in our lives, Lord. Thank you. We exalt your name, Lord God. Hallelujah. For you, Jesus, conquered the grave. You can move mountains. For you are mighty, Lord God, to save us. Thank you, Jesus. Come on, church, let's exalt the name of our Lord today. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let your name be exalted. Let your name be lifted up. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tayo po'y manatili sa presensya ng Diyos. And as we sing songs to Him, let His name be lifted up. Hallelujah. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, a kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me, all my fears and failure. Fill my life again, give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Now I surrender. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find all my fears and failure. Fill my life. Fill my life again. Give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Now I surrender.
my God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. We sing Savior, Savior. He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, he rose. Shine your light in, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light in, let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light in, let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light in, let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light in, let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light in, let the whole world sing. We're singing of the risen King. With your loud voice, sing. Savior, He. We sing Savior, Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose. Jesus conquered the grave. The grave. Hero. Oh, hero. You rose and conquered the grave, Lord God. Through God, hallelujah. Let your light shine upon us today, Lord. Let your kingdom come, let your will be done, hallelujah. Thank you, Jesus. Let your light shine on us, Lord. Through God, you are mighty. You are mighty, Lord Jesus. You're mighty to save us. You're the author of salvation. You're the light of this world, oh God, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Exaltation and honor belongs to you, Jesus. Hallelujah. We praise your name. We praise your name, Lord. You deserve the glory, honor, and praises in our lives. Hallelujah. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. We give back to you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Ayan, good morning po sa mga mukhang youth. Mukhang youth lang na fresh sila. And balita ko po, may isa po dyan na sobrang straight ng buhok. Sabi po niya, iba daw po yung nabili niyang suklay. Ay, sana all. I-share niya daw po yung link sa atin kung saan niya daw po nabili yung suklay. Ayan. Sino kaya yun? Di ba Tita Violeta? Ayan. Dahil mukha po kayong fresh today, parang iba po yung aura natin today. May pinaghahandaan po ba tayo? Parang blooming po yung mga yung mga sisters ko. Blooming, may pinaghahandaan dahil gaganapin na po ang ating Couples Day mamaya. Excited na po ba tayo? Yes, amen. And for other announcement po, by next week po, magre-resume na po yung ating training and equipping kay Pastor Nobo. Wag po natin kakalimutan. And by May po, wag din po natin kakalimutan sa May 18, nagaganapin din po ang ating General Assembly. So pakisabi sa katabi mo na, paka-prepared mo. Ayan. Then, by May din po, ito po yung day ng ating mga kananayan. So, be prepared din po ang ating mga mothers by May. So, yun lamang po. Ngayon, mag-proceed na po tayo sa ating tithes and offering. Amen. A blessed morning, church. Maya payabak. Pakisabi king siping mo, Maya payabak kaya ka. Amen. Good morning, church. Amen. This is the day that the Lord has made. Ang sabi ng salita na, we will rejoice. Amen. Kailangan po sa kaharian ng Diyos, lahat ay happy. Sino dito yung happy? Magsabi ng praise God. Amen. Masyado kayong seryoso. Amen. Thank you, Lord. Sige po, tayo ngayon ay darako na sa ating tithes and offering. Amen. So, sa Mark chapter 4, 26 to 29. Sige po, pwede ba nating buksan yung ating mga Bible about sa ating sa Marcos, no? Sige, open your Bible po. Okay. Mark chapter 26, 4. 4:26 to 29. Okay. Thank you, Lord. Chapter 4. So, Tagalog ko po siyang babasahin. Amen. Ang sabi po dito sa Mark chapter 26 to 29, no? Sabi po niya dito, sinabi pa rin ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Sabi dito, husbong muna, saka ang uhay, na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Sa mga butil, 29, pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat ng anihin. So meron po siyang sinasabi dito, no, yung proseso po paano magtanim. Okay? So meron pong isang istorya, no, na isang farmer po na ang sabi, no, doon sa istorya, meron daw po siyang 100 na hektarya na lupain. And now doon sa 100 na hektarya na kanyang lupain, so nagdesisyon po itong tao na to na ito po ay kanyang tatamnan, no? Ang nangyari po, dahil 100 po yung hektarya yung kanyang lupain, so nag-prepare po siya ng mga kagamitan. No? Ano ba yung mga kagamitan? Isipin na natin yung mga kagamitan na ginagamit sa sakahan.
No? Ngayon po, ang nangyari po doon, no, bumili siya ng mga kagamitan na gagamitin niya sa kanyang sakahan at nagplano na siya kung ano yung mga gagawin niya. Now, nung pong nakumpleto niya yung kanyang mga gagamitin sa lupain, no, ang nangyari po, no, dahil may plano na siya, everyday po siya ay gumigising ng umaga para po, no, pumunta sa kanyang bukirin. Dahil nga po, naka-mindset siya, natatamnan niya yung kanyang lupain. Tama po ba? And now, ang nangyari po doon, no, siya ay gumising ng maaga, nag-effort siya, dahil yung mindset niya, siya ay magtatanim. Now po, nung kalaunan po, almost 1 month po ang nakalipas, hinihintay niya, no? Ginawa niya yung proseso doon sa kanyang lupain, no? Ngayon, nagtataka siya, bakit isang buwan na wala siyang nakikitang tumutubo sa kanyang lupain. No, ano kaya naging problema? Alam niyo po ano yung naging problema? Ang naging problema po, pinrepair niya ang lupain, ang lahat ng mga kagamitan, nakalimutan niyang itanim yung binhi. Okay? So ngayon, anong nangyari? Kahit 1 taon ka pa, kahit 20 years ka pang maghintay, no? Doon sa ine-expect mong ani, wala kang aanihin. Why? Dahil wala kang iniligay na binhi doon sa iyong lupain. Nakukuha mo ba kung ano yung tinuturo natin ngayon? No? Ang sabi po dito, no? Jesus says that the kingdom of God is like a man scattered the seed. Lahat po ng mga ibinibigay po nating kaloob sa Panginoon, yan po ay binhi, no? Na itinatanim po natin, no? Sa kaharian ng Panginoon. And the parable of the talents, isa po sa mga itinuturo po, no, ng parable of the talents, kung ano yung itinanim mo, kung meron kang itinanim, yun din yung aanihin mo. Ang tanong ngayon, ano ang naitanim natin? Amen? Ano yung naitanim natin? At, ang sabi dito, we cannot expect a harvest without first sowing seed. Nakukuha niyo po? Hindi tayo pwede mag-expect ng anumang klaseng ani kung tayo mismo ay hindi marunong, sabi ni Mamsi, magtanim. Tama po ba? And ang prinsipyo ng Bible, what you sow, you will. Kung ano yung itinanim mo, yun yung aanihin mo. At eto pang maganda, kung sino yung nagtanim, yun yung aani. Nakukuha po ba natin? Lahat po ng mga itinatanim po natin sa Panginoon, ano man yan, financial man yan, lakas man yan, oras man yan, mga talento man yan na ipinagkakaloob po natin sa Panginoon, ang lahat po yan, no, ay nakikita ng Panginoon. Kaya nga po ang sabi ni Apostol Pablo, no, our labor in God is not in vain. Ang buhay na paglilingkod natin sa Panginoon o anumang klaseng mga binhi na itinatanim natin, sabihin mo sa katabi mo, ay hindi nawawala ang kahulugan. Ang sabi ng Bible, in right time, you will harvest. Amen. Sa tamang panahon, amen, lahat ng mga itinanim natin, maganda man yan o hindi maganda, yan ay aanihin ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, I encourage you, church, no? Kung ano yung dinideklara natin, kung ano yung sinasabi natin, kung ano yung nababasa natin sa salita ng Diyos, sabihin mo sa katabi mo, yan yung ating isapamuhay. Amen? Bakit? Kasi no, lahat ng ating ibinibigay sa Panginoon, lahat ng mga buhay na paglilingkod natin sa Panginoon ay walang kalugihan. Amen? Sabi dito, if we plant seed in God's kingdom, wow, we can expect without shadow of a doubt that there will be a returning harvest. Amen? Ang sabi dito, no, sa ating pagplan sa kaharian ng Panginoon, no, ang sabi dito, kailangan, no, tayo po mismo, huwag tayo mag-expect ng anuman doubt sa mga puso natin. Kung ano yung itinanim natin, kung yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin, sabihin mo sa katibo ko, gawin natin. Amen. At ang sabi ng Bible, lahat ng ipinagkakaloob natin sa Panginoon voluntarily. Amen. Kapag nagbigay ka, sabihin mo sa katabi mo, walang sapilitan dito. Amen. Nasa sayo yan. Amen. Sabi nga po noon, mga nakaraan, if we love God, ipa-priority natin si Lord. Amen. Amen po ba? Sige, lahat tayo ay tumayo. Hawak-hawakan natin yung ating mga kaloob sa Panginoon. Mag-pray po tayo, manalangin tayo. Thank you, Lord Jesus. Taas natin yung mga kaloob na yan. Father, in the name of Jesus,
Patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito. Lord, dinideklarhan po namin at sineselyuhan, Panginoon. Lord, lahat ng mga kaloob, lahat ng mga tithes and offering ng iyong mga anak. Lord, I declare multiplication. I declare, oh God, harvest, Panginoon, Lord, sa kanilang mga lupain, sa kanilang mga crops, sa kanilang mga businesses, sa kanilang mga source of income, Lord. I declare right now, God, multiplication, Lord. 100-folds in return, Panginoon, in the name of Jesus, oh God. Maraming salamat. All the glory, all the praises, Lord, ay amin po itong inaalay sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Sige po, pwede na po tayong magbigay, no? Ihulog yung ating mga kaloob. Okay, sige, lahat po tayo ay darako na sa salita ng Panginoon. But before that, amen, nakalimutan po, no, nung ating host, no, na meron po tayong mga first timer po, no, na dumating ngayon, no, sa church. And dito po sa side, sa first row po natin, no, welcome po natin yung ating kapatid, no, yung husband po ni Madam Bebe. Sige po, lahat tayo ay tumayo. Pwede po natin i-welcome yung ating kapatid. Sabihin natin sa kanya, pinagpala ka kapatid, no? Sige, welcome po natin siya. Ako po Marina, sige. Welcome tayo po, niya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. God is good. Amen. Ang Diyos po ay mabuti. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Now po, tapos na po tayo dun sa first row. Meron po tayo ngayon sa second row. Amen. So sa second row po, siya po ay nag-church na po yan sa ating extension service sa Mapalad. Palakpakan po natin. Sir, you are blessed. Yung white pony, Sir Richard, ayan. Sige, lapitan po natin. Ako po Marina. Amen. Kamayan tala po niya. Rang kapatid. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Welcome kayo po. Yeah. Sir. Thank you, Lord. Amen. So, karagdagan po na ating announcement, no? Mamaya po, no, after po ng ating service, no, lahat po ng mga couples, nasan po yung mga couples? Basta po couples kayo, tasyo po rin gamat yun, adoang gamat, yan. Sige po rin, tapong ating ka-couples pa. Ayan. Okay po, so atin tamo pong fellowship. Niya po, baluyo po, mag-enjoy ko po to, kasi tighandaan niya po ni, niya. Lalo na po, every time po kasi niya ako po talaga mamiyeng makanining fellowship po talagang bibiyakyahan po itang pinakamainam. Banta pong baloy itana, once in a lifetime niya mo po ning kaning fellowship ay ni. So, pag-andaan niya po ini, nawa po, mag-enjoy la po rin bawat metong. Amen? Amen po, pakisabi kiyang siping mo, mag-enjoy ta mo. Amen? So, pota po, reminder again. Lahat po, no, lang mga mamaya na meron tayong programa, lahat po, dola ko tala parendine, tamo, mag-enjoy tamo pa, ne po. Ne, pachepoy na din lagyuta mo, ora tila pong pagawa, di ang kabataan, sige po, yako po makyabi ako, no, ay ako po balo na nularetang gawan da, pero makyabi kami po, kaya nga doang Pastor Nobo. Amen, i-enjoy tayo po, ne, kaya katamong fellowship. Amen. Now po, sige po, tayo ngayon ay darako na sa salita ng Panginoon, pakisabi sa katabi mo, ready ka na ba? Okay. Thank you, Lord. Yung ating pong pag-aaralan ngayon is about the Holy Spirit. Okay, ang title po, no, The Initiator and the Completer. Pag sinabing initiator, nagpasimula sa Tagalog. At pag sinabing completer, tatapos, at ito sa ibang kahulugan po, in synonyms po, ang tawag po dito is perfecter. Okay po? Ang sabi po dito, what if Jesus, no? Kung ang ating pong Panginoong Jesus, no? Sino po dito yung may mga bahay? Tas tala po rin gamata mo na ulit. Nino po kaya nirang ating bali? Ori atang yan, tas gamat talaga ang bali. Nano kayo po, singo. O ulit. Baba. Sino po dito yung may mga tahanan, may mga bahay? Sige, buri ko lang po na. Yan. Ako po Marina. Yan. O, sige po, baba. Yeah. Sabi po dito, for example po, no, nasa bahay po, nasa kani-kaniya po kayong tahanan. At ang sabi po dito,
nagdesisyon po si Lord Jesus na bumisita sa inyong tahanan. Kumbaga, bisayang mag-visit i Lord kaya kayo. And after that, after niyang bumisita, pinagbuksan mo siya ng pintuan, ang sabi ng Panginoon sa'yo, nagtanong ka sa Panginoon, Lord, gusto ko pong makilala ka at gusto ko pa pong mas mag-grow po. At gusto ko pa pong makita kung ano yung layunin mo para sa akin. And ang sabi dito, sa palagay ninyo, dahil nag-request ka sa Panginoon, Lord, gusto kong mag-grow. Lord, gusto kong makilala ka. Sa palagay po ninyo, ano po yung ine-expect natin na isasagot ng Panginoon? So, sige po, yan ay katanungan na bibitawan ko po sa umagang ito. Sa palagay po ninyo, ano yung ine-expect natin? Doon sa katanungan na ibinigay natin sa Panginoon, ano yung ine-expect natin na isasagot ng Panginoon? Maybe, ang sasabihin ng Panginoon, I want to heal you, I want to teach you, and I want to challenge you. Itong mga katagang itong ng mga salita na pwedeng marinig natin sa Panginoon. But, in other hand, dahil yung ine-expect mo sa Panginoon, now, dumating yung pagkakataon, dahil yun yung ine-expect natin sa Panginoon, and suddenly, yung ine-expect natin na yun, sagot sa Panginoon, ay iba doon sa kanyang ginawa. At ang sabi ng Panginoon, and suddenly, sabi ng Lord, gusto mo ba talagang mag-grow? Paulit-ulit, sinabi namin, gusto mo talagang mag-grow? And ang sabi niya dito, sa paglago mo sa Panginoon ay nakabase sa iyong pag-response. Now, ang sabi ng Panginoon ngayon, dahil gusto mong lumago, now, hahayaan muna kita. And, dahil ikaw ang mag-response nito, hahayaan kita, at kapag ikaw ay nagdesisyon na doon sa tama, doon sa iyong katanungan, babalikan kita. Now, dito po sa istoryang ito, sino po yung magdidesisyon? Sa lahat po ng mga ine-expect natin sa Panginoon, wala po ibang mag-response ng tama o magdidesisyon kung hindi tayo. Nakukuha po ba natin? Sa lahat po, even, yung katabi mo, yung kaliwa mo, yung kanan mo, yung malago mong pastora, yung malago mong RRF leader, yung mga RRF leader mo, yan po ay mga ginagamit ng Panginoon to nurture us, ginagamit ng Panginoon para po tayo ay mas lalong mapalawak doon sa kaalaman sa plano ng Diyos para sa atin. Kaya pakisabi mo sa tabi mo, kaya hindi ka aksidente. Amen. Hindi aksidente ang bawat isa sa atin. Bakit tayo nandito ngayon? Kasi po, ang sabi ng salita ng Diyos, ang lahat ng bagay ay may panahon. In Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 11. There's a season for everything under the heavens. Amen. May panahon, na darating sa bawat isa sa atin, mismo po ang salita ng Diyos ang siyang nagdideklara na may panahon, may season sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. May panahon, ang sabi doon, na iiyak ka. May may panahon na ikaw ay tatawa. Amen. May panahon na ikaw ay magdiriwang, may panahon na ikaw ay magdadalamhati, may panahon na ikaw ay magtatanim, may panahon naman na ikaw ay aani. Yan po ay nakadeklara po sa salita ng Panginoon at yan po ang katotohanan at ang salita ng Diyos ay ang salita ng buhay at katotohanan. Amen po ba? Amen. And then ang sabi po dito sa ating pong teksto, sa John chapter 16 verse 7 to 13. Kung kayo po ay mayroong Biblia, samahan niyo po ako. Ang sabi po dito sa John chapter 16, 7 to 13. Ang sabi po dito, ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y ikakabuti ninyo. Ito po ay senaryo po, nung ang ating Panginoong Jesus ay mag-a-ascend na po siya. Nung siya po ay, after niya pong mabuhay, sabi ng Bible, siya ay namatay at 3 araw siya ay nabuhay. At ito pong account na to na sinasabi dito, ito po ay ipinaalala niya sa kanyang mga disciples. Ang sabi dito, ang pag-alis ko ay ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Amen. Sino pong patnubay? Ang tinutukoy dito, ang banal na spirito. Amen po ba? Kaya nga po ang sabi niya dito, sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila,
sa kasalanan at ipinapakilala niya kung ano ang matuwid. Amen. At kung ano ang kahatulan. 9. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Kaya nga po sabihin mo sa kanila, kaya mapalad talaga tayo. Mapalad po tayo. Amen. Why? Because we already confess our sin and we are already forgiven. Amen. Amen po ba? Wow, thank you Lord. Ang sabi dito, sapagkat hindi sila nananalig sa akin tungkol sa matuwid. Ang sabi po dito, no? Tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Amen. Tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan. Sino po yung tinutukoy dito? Ang ating pong Panginoong Jesus. Amen. And sabi dito, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi saga ng kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Amen. Napakalaking role po ng banal na Espiritu ng kanyang role sa mga buhay natin. Amen po. Kaya nga po ang sabi dito, no, one of the first things people should teach is that they can trust the growth process. The Spirit begins the process of growth by chase us to Jesus and is working to finish the task. Ang sabi po dito, isa sa mahalagang bagay na kailangan maunawaan, no, ng mga tao o mga mananampalataya, ang sabi dito, no, yung pagtuturo na kung saan yung katotohanan about sa kanilang paglago at sa kanilang prosesong ginagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. May pagkakataon sa mga buhay natin, katulad nung sinabi ko kanina, no, may mga question, may mga katanungan, bakit ngayon lang? No? Bakit ngayon lang na ngayon ako nagdesisyon, no? Parang meron po tayong sa mga puso natin na merong mga panghihinayang, no? But alam niyo po, katulad po nung sinabi dito, no? May pagkakataon po, no, ang pagtawag ng Panginoon doon sa tamang oras, no, na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Kaya nga po ngayon, ang mahalaga po ngayon, doon sa panawagan ng Diyos sa atin ngayon, ay tumugon tayo. No? Tumugon tayo doon sa panawagan na yon at doon po tayo mag-concentrate. Amen? Huwag nating alalahanin yung mga bagay-bagay, no, na ilalagay ng kaaway sa mga kaisipan natin. Kasi po ang kaaway walang ituturong mabuti yan. Ang ituturo lahat sa atin ng kaaway ay puri condemnation. Amen? Kaya nga ang sinasabi dito, mapalad ang mga matutuwid ngayon na sila ay pinatawad sa kanilang mga kasalanan. Sino yung mga tinutukoy nila ngayon dito? Tayo yun. Ngayon may sinasabi dito dahil ang sabi niya, meron na nagtapos sa kasalanan sa sanlibutan ito. Sino yun? Yung napakos doon sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, tumugon ka sa panawagan ng Panginoon, doon ka mag-concentrate at hayaan mong kumilos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang banal na Espiritu po ay napakahalagang role, no, sa ating mga buhay. Kaya nga po ang sabi niya dito, no, the Spirit begins the process of growth by chase us to Jesus and is working to finish the task. Wala na po dito si Jesus. Amen. Pero meron siyang iniwan na kukumpleto doon sa katauhan natin. Sino yon na nakakasama natin ngayon? Sino po? Ang banal na Espiritu. Amen. Siya po yung tatapos doon sa sinimulan ng ating Panginoong Jesus. Amen ba? Amen po ba? Kaya nga po, diba? In the Old Testament, ang nag-work po doon, the Father, the Lord, our Lord, Yahweh. Amen. But in the four gospel, ang kumikilos po doon ay God the Son. Sino po yan ang ating Panginoong Jesus? Now we are. After the four gospel in the book of Acts, makikita na po natin dyan kung paano po, no, kumikilos na ang Panginoon sa atin. Siya po yung iniwan niya sa atin para mag-initiate, para makompleto po yung gusto niyang gawin na hindi natapos, no, para po sa sanlibutang ito. Amen po ba? In Philippians chapter 1 verse 6, ang sabi dito, tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa
na pinasimulan sa inyo ng Diyos. Wow! Alin yung mabuting gawa na pinasimulan ng Diyos? Nung namatay siya para sa atin. Sabi ng John 3:16, ibinigay niya sino? Yung kaisa-isang anak niya para abutin ang bawat isa sa atin. Amen! Ang sabi dito, tinitiyak ko sa inyo, ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin sa pamamagitan ng kanyang initiator, sino yun? The Holy Spirit. Amen! At ang sabi niya dito, no? At kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Amen! Woo! Thank you, Lord. Amen. Datnan niya tayo sa pamamagitan ng banal na Spiritong nasa sa atin. Ang sabi ng Bible, we are the temple of His Spirit. Amen. Kaya nga sabi niya, datnan niya tayo hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ang sabi dito, no, nalulubusin niya sa pamamagitan po ng banal na Spiritong nasa sa atin. Amen po ba? Ang sabi po dito, the desire you feel for Him and growth can only come from Him and His Spirit. May dalawa po akong tatalakayin dito. No? Yung mga dinidesire po natin at nararamdaman sa pamamagitan niya at sa ating paglago, ang sabi niya dito, ay matagtagpuan lamang sa Kanya at sa Kanyang Espiritu. Amen. We can do nothing apart from God. Amen. Sabi ng Bible. We can do nothing apart from Him, but we can do all things. Uulitin ko. We can do. No? Wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Panginoon. But, we can do all things. Amen. Who Christ, who gives me strength. Amen po ba? Amen po ba? Now, sabi dito, the desire you feel for Him and for growth can only come from Him and His Spirit. By, number 1, security. Security sa Tagalog, ibig sabihin, seguridad, kaligtasan, katiwasayan, kasiguruhan. Amen? Tatlong K. No? Ipinapahayag po na ang sabi dito, wala tayong magagawa maliban na tayo po ay nananatili sa presensya ng Panginoon, nananatili sa banal na Espiritu, at ngayon ang ipinangako po sa atin ng Panginoong Yesus ay tayo po ay merong seguridad. In Ephesians chapter 1:13, kayo'y may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya. Matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan, kaya't ipinangako ng Diyos bilang tatak. Woo! Ng pagkahirang niya sa inyo. Amen. Meron pala kayong, nakasild pala kayo. No? Nakasild kayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen. Pag sinabing nakasild ka, maniwala ka kali, anak na kang Lord. Anak na kang Lord Jesus. Amen. Sabi dito, kaya't ipinangako niya bilang tatak ng pagkahirang niya sa inyo. Sino yung mga hinirang ng Diyos dito? Maniwala ko kanyang hinirang na yung Lord, ha? Sabi dito, na dati-dati, hindi natin alam ang katotohanan. Tama po ba? No? Ngayon, narinig natin ang katotohanan nang tanggapin natin si Christ sa ating mga buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Kaya ngayon, may security ka. Amen. Hindi ka kapila niya enjoy. 60? 75? Manalo ka mag-travel ka. Pero ang Lord, ibe ni Kiana, ibe ni tanganak ng Ma'am Nelda, Igia, even karelang kay nakan pwede ding I enjoy tang security binye ng Lord kaya bawat metong kaya katang. Alipa po. Niya po, yapin po yan pero in spiritual aspect po, niya po, Lord po alayang pipilinan para i-enjoy itang binye na kaya katamu.
Alayang pipilinan Lord, matwa ka, anak ka, nanu ka man, tao na tinanggap kang Lord. Ang pangako ng Lord kaya katam, i-enjoy itang security binye na kaya katam. Kung nan may isipin mo, sabihan mo kaya, secure ka ba? Sagutan mo. Hindi, buri kaya sa sagutan, ulitan mo. Ulitan mo, sabihan mo, secure ka ba talaga? Sige, kung nan mo, secure ka ba talaga? Nanong sagot na? Kailangan po sagot siya yan. Nanong po sagot na? Ulit po, ulit. Tututuko po kayo nina. Ulitan niya po, kayang partner yun, secure ka ba talaga? Ngayon po, sabihan nyo kaya tang pikot na nga nyo sagot ko. Nanong po sagot da? O kaya tang kabila. Sa kabila, sabihin mo talaga, secure ka ba talaga? Amen. Amen. So, kailangan po niya. Baloy po. Niyang tanggapan tayo, Lord, kaya biyata mo, yapin ang binyan ng Lord, kaya katamo. Midinan ta ng nano, katiwasayan, kaligtasan, nano pa yung binyan na kasiguruhan. Nanong nano maning mayari, kaya katamo, Kenny, we end our life here, but tayo po ay pupunta sa presensya ng Panginoon. Amen. Amen. Yun ang pangako ng Panginoon. No more pain. No more crying, ladies. No more crying, man. No more crying, ladies. No, wala nang iiyak. Sabi ng Bible, kapag tayo ay umuwi na sa Panginoon, ang gagawin lang natin ngayon ay magpuri. I-enjoy lahat na ipinangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kamatula. Amen. Amen po ba? Parang ayaw niyong maniwala. No? Ang sabi po dito, in any relationship, okay, to grow and change, we have to first know we are secure. Ano mga relasyon? Tama ba? Yes, totoo yan. Ano mga relasyon na meron tayo? Lalo na yung mga babae, mga kababahihan, sinisigurado nila yung kanilang pakakasalan ay masisecure sila. O yung kanilang mga sasagutin. Yung kanilang magiging partner. Amen? Why? Kasi kilalanan din yan. Diba? Kaya nga, diba, meron tayong mga ideal man, meron tayong mga ideal woman. Pag tinanong ka noon, nanay yung ideal man mo, ay buri ko masanting niyang mata sa maputi. Diba? Ala namang sinabi, yung ideal man ko, itang malating, kulot buwak, sarat araw. Wala namang makanila. Diba? Mahilig ko, totoo naman ito, kaya nga ideal man yung pinapangarap mo, yung gusto mo. Pero when we receive the Lord sa mga buhay natin, yung unang-unang tinitingnan natin ngayon, ang gusto ko, no, na maging partner sa buhay ay fearing God. Diba? Iba na yan. Nakikita nyo, naiiba na yung ating mga pananaw. No, tinuturuan pa rin tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pag-iisip, no, yung sa mga gagawin natin, sa lahat ng mga plano natin, no, tinuturuan pa rin tayo ng Panginoon. Because po ang Panginoon ay kinikare tayo. Amen? Pinapahalagahan po tayo ng Panginoon. Amen? Kung meron man sa mga buhay natin, no, sa mga kakilala natin, hindi napahalaga yung buhay natin, pero si Lord po, pinapahalagahan niya po yung buhay natin. Amen? Amen po, kahit sino tayo, kahit anuman yung mga pinagagawa natin before, ang mahalaga ngayon, nag-response tayo sa harapan ng Panginoon at ang turing ng Panginoon sa atin ngayon ay kanyang mga anak. Amen? Amen po ba? And ang sabi niya po dito, no, in a relationship, no, to grow and change, we have to first know we are secure. Our relationship with God is not different. The Holy Spirit give us the security after bringing us to a relationship with God. Amen po ba? Na magkaroon tayong relasyon sa Panginoon, kasama po yung relasyon natin sa banal na Espiritu. Amen po ba? Kaya nga po ngayon, why? No? Nakakagawa tayo ng mga bagay na tama sa harapan ng Panginoon because the Spirit of God ay naninirahan sa atin. Tinuturuan tayo, kinoconvict tayo ng banal na Spirit dun sa mga bagay-bagay na gusto ng Panginoon sa mga buhay natin. Kaya nakakagawa tayo ng tama. Amen po ba? Amen po ba? Tinuturuan tayo ng banal na Espiritu na gumawa ng tama na according dun sa plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Ang sabi niya, hilaks, ang sabi niya dito, no? After bringing us to a relationship with God, He locks the door behind us. Woo! Hallelujah! Just Noah. Sino po yung nakakakilala kay Noah? Sabi dito,
just Noah locked the door of the ark to save the life ng kanyang buong sambahayan. Ganyan din po ang Panginoon. Amen. Nung tinanggap natin ang Panginoon sa mga buhay natin, sinara, no, ni Lord Jesus, yung pintuan kung ano yung buhay natin before, na sinasabi ni Lord Jesus, hanggang nakamukin. Amen. Hanggang dyan ka na lang. No, ipinasok tayo doon sa arko para tayo po ay maligtas, katulad ng ginawa ni Noah. Amen. Amen po ba? Ganun po ang pagmamahal ni Lord sa atin. Amen po ba? Nakukuha po natin? Amen. Hallelujah. And then, ang sabi po dito, no, through the sealing work of the Holy Spirit, God protect us. Sino naniniwala dito? Sa pamamagitan po ng pag-seal ng banal na Espiritu sa mga buhay natin, at sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Yesus, na napako doon sa krus ng Kalbaryo, ang sabi dito, God protect us. Amen. Because of the work of the Holy Spirit na nasa sa atin. Amen po ba? Amen po ba? We can stop worrying. Totoo yan. About, sabi niya dito, whether or not, no, the relationship is secure and we can get, sabi niya dito, on with the work of growth. So, ang sabi niya dito, no, ang banal na Espiritu, no, siya po ang nagko-comfort sa atin. Siya yung nagtuturo sa atin to stop worrying. Because worrying is not from God. Amen. Ang pag-aalala po at ang takot ay hindi nanggaling sa Panginoon. Kanino nanggaling yan? Kay taning daw, sabi ni Tita Son. Amen ba? Kaya nga ang banal na Espiritu, tinuturuan tayo to stop worrying and negative thoughts na lumabas sa ating mga bibig. Why? Because the word of truth, because of the Holy Spirit na nanasa sa atin, tinuturuan niya tayo kung paano magdeklara ng tama. Kung ikaw ay babad sa salita ng Panginoon, kung ikaw, no, ay selyado ng banal na Espiritu, you declare what you confess. Amen ba? Amen po ba? Ang sabi po dito, no, makikita natin dyan, to the sealing of the work of the Holy Spirit na nasa sa atin. Number 1, ano yung una? Security. Number 2, partnership. Hawakan mo ulit yung kamay ng katabi mo. Sige, hawakan mo. Kaya asawa mo yan, kaya kaluguran mo yan, kaya co-members mo. Sige, hawakan mo nang mabuti. Sabihin mo sa kanya, partner ka to. Amen. Walang iwanan. Sabihin mo, walang iwanan. Kumari ko layang abin. Amen. Sabihin natin, walang iwanan. Ano ba yung ibig sabihin ng partnership? Partnership, it means pagkakasama. Pagkakasama o pagkakasosyo. Sabihin mo sa'yo, sosyo ka to. Amen. Sosyo ka to. Amen. Partnership. Amen. Sabi dito, beyond the security and assurance the Spirit provides, what does the work of the Spirit look like today? Sabi niya dito, ang sabi niya dito, beyond doon sa seguridad at assurance na ibinibigay, ipinagkakaloob ng banal na Espiritu, paano ito tumutulong? O paano ito nagwo-work, no, sa mga buhay natin? And then ang sabi niya, at paano na daw po nagwo-work ang Holy Spirit sa buhay natin ngayon? Yan ang magandang katanungan. Sabi dito, what does He do? Ano yung kanyang ginagawa sa mga buhay natin? How do we work with Him? Paano tayong, kasi partner nga, di ba? Ang banal na Espiritu, partner natin siya. Kaya nga siya yung nagtuturo, no? Pwede tayo yung mag-ask sa Kanya, at siya din ay tinuturuan tayo dun sa mga bagay-bagay, kung ano yung mga dapat natin gawin. Kaya nga, partnership between you and the Holy Spirit. Amen po ba? Ngayon ang tanong, how do we work? Paano natin? Paano mag-work? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, at ako, ang sabi dito, Jesus said, one way to think about the Holy Spirit is the advocate. Amen. Advocate is mean, sabi dito, tagapagtaguyod. Or the other term po, sa Tagalog, tagapagtangkilik. Ibig palang sabihin,
No, ang banal na spirito, isa sa kanyang mga katangian is advocate. Nagbibigay po siya sa atin, no, ng mga words na kung saan, no, talagang dapat niya, no, dapat ipagtaguyod kung ano yung mga iniwan, no, yung sinimulan ng Panginoon na tatapos sa pamamagitan niya at sa pamamagitan natin. Amen po ba? Sabi ng Bible, sinong inilagay dito ng Panginoon para mamahala sa lahat ng bagay? Amen? Sino po? Tayo. Sino po ang gagamitin ng Panginoon para po maitaguyod yung mission na hindi natapos ng Panginoon dito po sa sanlibutan? Sino po ang gagawa nun? Sino po ang gagawa nun? Tayo. Amen po ba? Kaya nga tayo po ngayon, no, ay kabilang sa partnership ng Banal na Espiritu here on earth. Tayo po ang gagamitin para po maitaguyod at mapagtangkilik po yung gospel na iniwan niya sa bawat isa sa atin to spread the gospel in all nations. Matthew chapter 28, 18 to 20. Amen po ba? Then, ang sabi dito, meron mga partial list. Ano ba yung mga partial list na to? Of what we can expect to happen in the Christian life as we ask for and work with the Spirit. Eto na po. He will always be with us. No matter where we are or what we are doing, He never leave us. Psalms chapter 139, verse 7. He will search our hearts. Wow! Hallelujah! And show us it is we need to change. Psalms chapter 7, verse 9, Proverbs chapter 20, 27, and Romans chapter 8, 27. Pwede niyo pong basahin yan sa inyong mga tahanan. Number 3, He will give us the abilities to do things we need to do, even our gifts, wisdom of words to say. Nakikita niyo po paano po talaga nag-work ang Holy Spirit sa atin? Amen? Amen po ba? Talagang tinuturuan niyo, talagang napakapalad natin. Amen po, dahil nandyan ang Banal na Espiritu to guide us, to speak sa bawat isa sa atin, no? Even in our hearts, even inside our heart, even inside of our mind. Sa buo nating pagkatao, nandyan siya. Alam niya, kilala ka niya. Alam niya kung anong pinagdadaanan mo, kapatid. Ano man yung situation mo, God sees everything through the Holy Spirit. Amen po ba? Amen. Sabi dito, He lead us and guide us. Wow, thank you Lord. Amen. Ang Banal na Espiritu, no, talagang ginaguide niya tayo. Minsan sinasabi, Lord, di ako nabalo na yung gawan ko. Lord, tano ba talaga yung buri mo? Pero sasabihan ng Lord, ilid na ka. Ya akong bala, kaya ka. Eta kalakuan. Ikaw mo naman yung maglakuan ka ako, sabi ng Lord. Amen. He will never leave us. Amen. Amen. And then, He will show us the truth and teach us. Itinuturo at ipinapakita ng Banal na Espiritu ang katotohanan ng kanyang mga salita. Amen po ba? Amen? And sabi niya, He will help us to live the life that we need. Woo! Hallelujah! Even pala, yung mga masalimuot na buhay, pinapakialaman pa rin ng Banal na Espiritu. Wow, thank you Lord. Ang tanong ngayon, magpakialam tamo ba? Kitang buri ng Holy Spirit kaya katamo. Sabi niya dito, He will help us to live the life. Tinutulungan pa rin niya tayo doon sa mga bagay-bagay na masalimuot, sa mga karanasan, sa mga pangit na sitwasyon. Talagang makikita pa rin natin dito na talagang nandun yung desire, no, talagang mapabuti yung buhay natin. Ang tanong ngayon, ang gusto ba ng Banal na Espiritu ay gusto mo? O parang ganito, ang gusto ko, ang dapat sundan ng Holy Spirit. Parang ganito siya, ang gusto ko Lord, itang buri ko Lord, yan dapat gawan mo. Sabihin mo sa katabi mo, mali. Sige sabihin mo, mali yan. Sabi dito, hayaan mo sa tulong ng Banal na Espiritu na mapaayos yung buhay natin according dun sa gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Dahil ang gusto ng Panginoon sa atin, kailanman ay hindi mapahamak. Kundi ang gusto ng Panginoon sa atin, we experience the abundant light na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin.
Ngayon, yung abundant life na sinasabi ng John chapter 10, kung minsan hindi natin nararanasan yan, kasi nga po, yung gusto natin, yung self-will, yung gusto natin, yun yung ginagawa natin, kaya hindi natin na-enjoy yung plano ng Lord para sa atin. Kasi pinipilit natin yung sa atin, hindi nga yan yung gusto niya sa'yo. Yung mga anak nyo, gusto nyo bang mapahamak yung mga anak nyo? For example, Egea, sabihan na kang Sir Johnson, taang dyan ng 1 million. Palagay mo, nung atin yung 1 million ni Sir Johnson, tinan ni Egea, line. Hanggang mga gaya ni tinan, bakit? Balo na may pamaking anak na balo na, pa balong gamitan din. Akakuha tayo po. Amen. Makanya niya naman ni Lord. Niya po, tayo pipilit kitang buri, will kaya katamo. Sabihan ko kaya kapatid, may pahamak ka. Ngayon nga tsuna ka. Siyempre, anak na naka, accountable ya kaya, kakaluguraan na kaya, nakapuring may pahamak eh. Sasabihan na kaya ka, gagawa niyan, aliwayang will ko kaya kayan, ining will ko para kaya ka. Lord, kasi, easy ay niya. Aliwaya nga yan, may pahamak ka kaya nanak. Pero sometimes, pinilit tayo itang kaya katamo nang nilyari. Mi pahamak tamo. Potang mi pahamak tamo, lukluk kakitang metong luklukan, makaba ka. Tapos, talagang wala kang pag-asa, sabihan mo, Lord, question na naman yung gino, Lord, bakit mo pepalyarian ini kanako? Nino mag-desisyon. Pepaburian na kang Lord eh. Di na kaya nga atin tamong free will. Di ang mga believers, sino yung mga believers dito? Lahat ng mga believers dito magsabi ng amen. Balo yun po ba, din na nakatamong free gift and free will ng Gino para mag-decide. Kitang burita mo. At the end, even kitang pinakahuling hiningata mo kapatid, di na nakatapa ring free will. Yapit itang gift na binyena, kareng mananampalataya, kareng believers. Yapin yung binyena ng Lord, kaya katamo yan. Yung regalo ngayon. Amen po ba? Amen. Mga lipat ka na akong kain, magwalayarin ka na akong PowerPoint. Sabi na, Pastora, manggigil ka. Amen. Nakukuha po ba natin? Ano pa ba? Sabi dito. Sana tayo. He will help us to live the life that we need. Ano pa? He will fill us. Woo! And control us. Kung ang banal na spirito ay sumasa atin, ibig sabihin, kontrolado niya tayo. Amen? Aliwa taming mangontrol kaya, kontrolado tamo. Sino po dito nananahan sa kanya yung Holy Spirit? Sino dito yung nararamdaman niya yung pagkilos ng Holy Spirit sa kanya? Amen. Ano pa? He will correct us and convict us. Amen. Ito yung maganda. Kinokorek tayo ng banal na spirito at kinoconvict niya tayo doon sa gusto niyang mangyari sa mga buhay natin. Kaya hindi mo ba masasabi ngayon na God is good? Mabuti si Lord. Amen? Ano pa? Ito yung huli. He will change us. Hindi ka mababago ng katabi mo. Tingnan mo katabi mo. Hindi ka mababago ng kanan mo. Hindi ka mababago ng kaliwa. Only Jesus can change our life. Only Jesus can satisfy us. Because siya po yung nag-initiate at kukumpleto, no, lahat ng kakulangan ng tao. Amen po ba? Nakukuha po na natin. Sabi dito, the best way to think about the Holy Spirit and growth is to think about Him moment by moment. Relationship of dependency on Him. We depend on Him to guide us, lead us, talk to us, reveal the truth to us to be able to give to others what they need. We open our hearts and beings. Binubuksan ng banal na spirito ang ating mga puso at ang ating buong pagkatao. Para saan? To feel Him. Amen. Para maranasan natin siya. Ang tanong ngayon, nararanasan talaga natin siya. Kasi kung nararanasan natin siya, hindi yung kalooban natin yung gagawin natin. Kaya nga ang tinuturo sa atin ngayon, kailangan moment by moment,
We are depend sa banal na Espiritu. Amen. Kasi sa mundong ginagalawan natin ngayon, hindi mo na alam, nung iyan, kaluguran may pa ba? Kung iyan, matalik may pa bang kaibigan? Nung iyan ba, talagang susupot? Hindi mo na alam. Amen? Hindi mo na alam. Pero ang alam ko lang ngayon, pag ang buhay mo ay dinubente mo sa Panginoon, si Lord na ang magkokontrol nito. Si Lord na ang magiging driver ng buhay mo. Kahit saan ka man dalhin ng driver mo, okay lang. Kasi alam niya lahat ng lugar na pupuntahan mo. Pag ikaw ang nag-drive sa buhay mo, at impossible na malili ka. Lalo na nung yakapalinwal kaya ning Arayat, yakapalinwal kaya ning Pampanga. Malili ka. At suka Central Luzon, lumwal ka, munta ka king Bisaya, sa akia kang bus. Munta ka king Mindanao, sa akia kang bus, yaka malili. Bakit nang pagitan na rin? Yaka malili. At tinuturo po ng salita ng Diyos, hayaan natin si Lord ang mag-drive ng buhay natin. Yung driver ng buhay natin kailanman, ay hindi tayo ipapahamak. Dadalhin niya tayo, Psalms chapter 23, sa mainam na pastulan. Amen po? Amen. Sabi dito, the truth to us to be able to give to others what they need. At sa pamamagitan ng buhay natin, no, kung ano'y nakikita sa atin, ay pwede din natin ibalik doon sa mga taong nakapaligid sa to help them, to encourage them, through our testimony. Amen ba? Amen po ba? Sabi po dito, we open our hearts and beings to be filled with Him. Sabi dito, ask Him to invade all that we are and to work in us. In a sense, we give ourselves to Him. We live out the life of growth. Amen. Hallelujah. Therefore, life in the Spirit means that we do not do growth without Him. Hindi tayo lalago, kapatid, kapag tayo ay lumabas dun sa kalooban ng Panginoon. Hindi tayo mag-grow kaya kapag pinilit natin yung sa atin, sabihin mo sa katabi mo, dimdam na yan. Amen. Kung gusto natin magpatuloy, gusto natin lumago sa Panginoon, ang sabi niya dito, hayaan mo si Lord ang mag-control ng buhay natin. Hayaan mo ang banal na Espiritu, no? Ang kumausap, ang mag-lead sa'yo. At kapag si Lord ang nag-lead sa'yo, sasabihin ko sa'yo, may-enjoy mo yung buhay. May-enjoy mo yung pagpapala kasi alam mo yung pagpapala na yan ang galing sa Panginoon. Amen. Na-enjoy mo lahat na meron ka kasi alam mo naging parte si Lord Jesus sa buhay mo. Bakit? Sabihin mo, kasi partner me. Kasosyo me. Sipan may kasosyo mo. Ala, ka malugi. Bakit? Sabi na ng Bible, pag-aari niya yung lahat. Nung yung partner mo, buong. Sipan mo na lang. Kayangan. Ating kong kalugi. Hala. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Sabi dito, no? Therefore, life in the Spirit means that we do not do growth without Him. It also means does not grow without us. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya kailangan da ka. Yeah, tapikan niya, tapikan niya. Pwede niya bang kaya akbayan? Sabihan mo, kaya kailangan da kaya. O ngayon, mag-responsiate ang metong, ika din kailangan da ka. Amen. Amen po ba? Partnership. Leaders and pastors and leaders, leaders to members. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Sabi dito, His work within us, but there is still in us. Nag-work sa atin, pero ang magdesisyon pa rin nun, ikaw. Sabihin natin, ang magdedesisyon pa rin yan, tayo. Galatians chapter 2, verse 20. Malapit na po akong mayari. Malapit na po akong mayari. No? Okay. Galatians 2:20. Nagbalik ako sapagkat ipinaalam sa akin ng Diyos na dapat akong pumaroon. Nakipagpulong
ang sarilinan sa mga pangunahin sa iglesia. Ito po ay ina-address ni Pablo po to, no? At ipinapaliwanag ko sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan na ipangaral ko sa mga hentil. Ginagawa ko ito sapagkat ayokong mawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal sa nakaraan at kasalukuyan. Uulitin ko po to. Sabi dito, ginagawa ko ito, ang sabi ni Pablo, sapagkat ayokong mawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal sa nakaraan at kasalukuyan. Practical spirit-filled living being of believers. Practical, ito daw po yung practical. No, na kailangan maranasan ng bawat isa sa atin if we are really spirit-filled. Sabi dito, living being a believers. Sabi dito, yielding. Ano ba sabi niya? Ano ibig sabihin sa Tagalog ng yielding? Yielding, it means nagbubunga. Makita natin yan sa Ephesians chapter 5:18. Sige, open your Bible. Yielding, it means sa Tagalog, ito ba ay nagbubunga? No? Nagbubunga daw po ito, no? Itong yielding na to. Okay, sa Ephesians chapter 5:18. Sige po. Ephesians chapter 5:18. Sabi dito, huwag kayong maglalasing sapagkat nakakasira yan ng maayos na pamumuhay. Sa halip, sikapin ninyong mapuspos kayo ng banal na Espiritu. Romans chapter 8 verse 6. Ang sabi po dito sa 6, ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay nagbubulid sa kamatayan. Kamatayan, it means po is kasalanan. Amen po. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay nagbubunga ng buhay at kapayapaan. Nakikita nyo ba yung difference? Kapag tayo po ay lumalakad, no, doon sa kasalanan, anong sabi niya? Tayo daw po ay mamamatay. Not mamamatay, it means hindi physical. Amen? At ang sabi dito, lahat daw po ng mga ginagawa natin, ano pa sabi niya sa Espiritu? Ang sabi niya dito, no? Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay nagbubunga ng buhay at kapayapaan. Yung palang ginagawa natin ito ay nagbubunga ng peace and hope sa atin. Ano sabi niya? Sa nakaraan at sa inaharap. Amen? Kaya kung ano yung ginagawa mo ngayon, kasalukuyan, yun yung magiging future natin. Ngayon ang tanong, anong ginagawa natin ngayon sa kasalukuyan? Ang tanong. Sabi dito kung ano yung ginagawa natin ngayon o sa nakaraan, yun yung magmamanifest sa atin in the near future. Amen po ba? The Holy Spirit brings our mind to the things that God has said to show us a way. Sabi dito, to show us a way para po tayo ay makalabas and give us the answers. Our job is to yield our will, our emotions, our desires to Him and allow Him to have control in our life. Amen? Ano daw yung trabaho? No? Ano daw yung dapat nating trabahuin ngayon na nagbubunga? No? Ng sarili nating kagustuhan, yung kalooban natin, yung mga emotion na meron tayo. No? Yung mga desire natin na hindi gusto ng Panginoon na pinipilit pa rin natin. Sabi dito, to Him and allow Him to have control. Hayaan mo, kontrolan ng Lord yung mga bagay-bagay, our mind, our soul, and our spirit. He take us where we need to go. Hayaan mo kung saan ka
yaman niya, bayad kaya ko. Diba? Patya sinakya kang jeep, minta ka SM. Balo na ng driver, ninureng may mayad, ang poreng may mayad. Pero itang driver mo, yaman man niya, bayad kaya ko. Amen? Putang isakya na ka, free! Yun yung bisang free Kenny. Sabihin mo kaya, sabihin mo nung ka pa. Diba? Kaya kakailangan ma'am yung panggas. Libre nga eh. Pero, paborin may Lord, maniobra kimbiye mo. Amen. Yielding, yung pangalawa po, show me. John chapter 14 verse 1 to 6. John chapter 14, 1 and 16 to 13. Sige po. John chapter 14, ito na, yung sinasabi ko sa inyo. Ganda nito, 14:1. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at nananalig din kayo sa akin. Ito, pangako ng Panginoon, tuloy natin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Nung datang yaman, Lord, ngeni, bukas, susunod dayaldo, susunod daban, nung datang yaman ni Lord, maranon. At emo ikwang may karoon bale. Ay, yun na yung pangako mo. Sabi ko, ang Diyos, sa tabal mo nga basa niya, Diyos bang ma-inspired ka ting kung bakit kaya ka. Tabalo mo nung linawin niya yun. Sabi na Kenny, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinasabi ko na sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Ano pa? Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako. Maka-prepared na rin mansyon tamo ka rin. Nung keti sulit kapatid, ikuanan din natang Lord, kami karoon bale, kami karoon mansyon. Sabi ng Lord, bayo ko datang, bayo ko magbalik, siguraduhan ko kaya kayo na ready na ring mansyon nyo. Amen? Sabi niya dito, no? Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama, hallelujah, isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daang patungo sa pupuntahan ko. Ang tanong, alam niyo ba yung daan? Patungo sa Kanya. Sino yung nakakayaan yung daan? Patungo sa Kanya. Alam mo ito? Ang daan na. Ang daan na. Dating daan. Ang sabi na dito, ang tanong ngayon, alam niyo ba? Yung totoong tamang daan sa Kanya. Sige, tuloy natin. Sabi dito, naipaghanda na kayo ng matin, babalik ako at isasama. Sino yung isasama niya? Siguraduhan mong mituki kaya. Sabihin mo, yugyugan mo yung sibing mo, siguraduhan mong mituki ka to. Yugyugan me, sabihan mo, abi ka to. Hawakan mo yung kamay niya, sabihin mo, partner ka to, gabot ang dating ay Lord, kaya ka to malakwan. Hallelujah. Amen. Nung Kenny, sabi ka tang mamangan, sabi ka tang bumunta kinginasal, yeah? Sabi ka tang mag-SM, sabi ka tang mamasyal, kailangan po tang datay ngay Lord, sabi ka ta pa rin, partner ka ta pa rin. Amen. Sige, hawakan muli yung kamay ng katabi mo, hawakan mo, sabihin mo hanggang sa muling pagdating ng Panginoon, sabay tayo, walang maiiwan. Amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Alang pwedeng malakwan. Amen. Thank you, Lord. Ano pa yung sinasabi niya dito? Sinasabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan, ng Tomas? Diba sabi ni Tomas, sabi ni Pastor, nung unang pagkita ni Lord Jesus sa mga disciples, nasa
San kalupa nakatamong Thomas. Amen. Ay, kaya taburin lang yung Thomas. Amen. Nakikita na ang ganda po ng salita ng Diyos. Amen. Nakaka-inspire po yung salita ng Panginoon. Amen. Sabi po dito, no? One of the main ministries of the Holy Spirit is that He lead us to truth. The truth of God and Jesus. Amen. O, sa tanong ngayon, sino yung daan? Sabi ng salita ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except si Jesus yon. Amen. Sabi dito, the truth of God and Jesus, the illuminating truth about God's Word, the truth about people through supernatural knowledge, and the truth of situation through wisdom and prophecy. Lahat po ng mga binanggit dito ay yan po ay nakalatha po sa salita sa Biblia po. Amen po ba? Kaya nga po ang nangyayaring salita ng Diyos po ay talagang totoo po. Lahat po yan ay mangyayari. Amen po ba? Totoo po yan kasi sabi ng Bible, life is too short. Ang buhay ng tao ay napakaiksi. Totoo po ba? Totoo yan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na you are powerful, mayaman ka, malakas ka. Hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoon yan. Kapag dumating yung pagkakataon, no, na tayo hanggang dito na lang yung buhay natin, kailangan, no, tayo po ay preparado rito. After here, may buhay pa sa kabilang buhay. Pota pong may wala ta na Kenny, ing milakwan na mo po Kenny, itang katawan lupa tamo. Sabi na ng Bible, Book of Genesis, ang tao ay nanggaling sa alikabok, babalik din siya sa alikabok. Ang tao ay nanggaling sa lupa, babalik din siya sa lupa. Kaya nga po nung pagmasdan niya, patseng tao na wala, sobraya pong mabayag. Why? Datang yung pagkakataon kasi po gabon nito. Ito po yung katutuan. And after, may wala ta Kenny, automatic po, ne, makunya po yung spirit tamo. And spirit tamo po, kanita niya po, yapi na ito. Balo na po nung no karinya, muntayapin po yung amanwan kong ating pambye, king kabilang bye. It's either na buhay na walang hanggan o walang hanggang kamatayan. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, choose. Nakukuha po ba natin? Sabi dito, the Spirit also knows the truth about you as a person. Kilala ka niya. And also about His answers and God's ways. Kaya nga po, alam ng Panginoon, no, yung buo nating pagkatao. Sabi ng Bible, walang nalilihim sa tao. Sa Diyos, pwedeng maglihim ang tao, pero sa Diyos, ka pwedeng maglihim. Lahat ay alam niya, lahat ay exposed sa Kanya, kaya nga pilit niya sinasabi sa atin, hayaan mo na ako ang mag-control ng buhay mo. Kasi kapag si Lord ang nag-control ng buhay natin, masasatisfied tayo. Mai-enjoy natin yung pangako ng Panginoon na ibinigay niya sa atin. Ang alin? The abundant life and satisfying life. Amen. Conclusion. The Holy Spirit, sabi dito, we're ready. Siya po ay handang-handa para i-lead ang bawat isa sa atin. Ang banal na Espiritu ay handang-handa para i-lead ang bawat isa sa atin at sundan ang bawat isa sa atin. Isipan niya, na nung kamalaya na, kitang gagawan mo, ikang magdesisyon, kitang buri mo, pero tutukya na ka pa rin. Gag-guide na ka pa rin. Balo mo bakit? Kasi nakaburi may pahamak. Niyang dininan mo yung pagkakataon ni Lord Jesus na maging parte na ng biye mo. Nung binigyan mo ng pagkakataon, tinanggap mo si Lord Jesus sa buhay mo as Lord and Savior, no, ng ating mga buhay.
hindi natatapos yung kanyang pagsama sa atin. Pastora, magkamali ko. Pastora, makasalanan ko. Pastora, makanininggagawan ko. Kaluguran na ako pa rin, Lord. Kaya nga sabi niya dito the Holy Spirit were ready to lead and follow us. It is not just let go. Ang sabi dito, and let God's presence be with you. Hindi lang basta na i-let go mo. Okay ko mo. Tanggap ko na. Pero yung manifestation, iba doon sa mga sinasagot natin. But ang sabi dito, let God's presence be with you and supernatural healing will come your way. Magdesisyon ka, nung talagang eka pa ready, eya pa ne-healed. Sabihan mo kang Lord, eko pa ready. Lord, ini panamdaman ko. Sabihan mo kang Lord, kasi eya pwedeng mag-work, Lord, kaya ko. Unless na eka mag-decide, aliya kompleto, eya buo. Ita talagang mag-surrender mo kayo. Eya mag-take over, Lord. May aranasan kang sasabihan na, Kenny, that I will lead you and follow you. Kasi nga, may nga, kita pa kontrolin biya mo kaya may aranasan. Hindi mo nararanasan yung presensya niya kahit ano pa, sino pa yung tao, sino pa yung mga magsabi sa'yo. Why? Kasi sarado tamo. Why? Because there is pain. We are broken. Alina po rin manyaring Lord dito kasi po tabiglaya, datang niya, tamo handa. So sabi na ka rin yung ginagawa natin before, mawawala ng halaga, mawawala ng kabuluhan. Yung ilang taon mong pinaglingkod sa Panginoon, dinatnan ka ng Panginoon na hindi ka nagpapatawad. Dinatnan ka ng Panginoon na there is pain in your heart na yun naging hadlang para lumayo ka sa Panginoon. Dumating siya bigla, nasayang ang lahat ng ating kapaguran. Amen. Hallelujah. Sabi niya dito, God's presence be with you. It's your choice. And supernatural healing will come your way. Pag ipinagkatiwala mo na sa Panginoon niyang kapatid, automatic. Supernatural will come your way to heal you. Mental, emotional, physical, and spiritual. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Asan yung mga... Thank you, Lord. Yung mga bago po natin ngayon, no? Katulad po ng mensahe, isa po sa mga katuruan ng katotohanan na sinasabi ng Panginoon is yung pong pagdesisyon natin na nandito ngayon, yan po ay isang patunay na tayo po ay tumugon sa panawagan ng Panginoon. At ang Panginoon po, sabi kanina sa pag-aaral natin, kilala niya yung bawat isa sa atin. Alam niya yung nararamdaman mo, emotionally, nararamdaman ng Panginoon, ano yung bigat. Kasi sabi nung pinag-aralan natin, God knows everything. The Holy Spirit, kilala ka niya as a person. No? At, ito yung magandang balita na yung pag-response natin ngayon sa Panginoon, ito na yung araw na tinawag ka niya para yung gusto niyang mangyari sa buhay natin na matagal na kumakatok si Lord sa mga puso natin. No? In Revelation chapter 3 verse 20, ako'y kumakatok sa pintuan ng iyong mga puso. Kung sino man ang magbubukas nito, kakain kami magkasalo. Sabi doon, kung sino man ang magbubukas. Ngayon kapatid, nagbukas ka ng pintuan para kay Lord. So ngayon, ang gusto ng Panginoon, no, hayaan mo siyang mag-work sa mga buhay natin. Amen. At hindi po aksidente na ito yung araw na ginawa ng Panginoon. Okay po?
makakilos, makapag-work. Sabihin po natin sa Panginoon ngayon, Lord, ay ni panamdaman ko. Lord, ali ko okay. Lord, kaya patawad ding makanini. Sabihin tayo ang Lord. At paborin tayong mag-work ni Lord through us. Amen po. Sige, can we worship the Lord? Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We bless your name, O God. Yes, Jesus. Everyone needs compassion. Your blood's never fading. Yes. Let mercy follow me. Everyone needs forgiveness. Yes, Lord. Kindness of the Savior. The hope of nations. Savior, He can on the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Come on, church. Sige, kayo malakas na tinig. Let's worship the King. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, So take me as you find me. Yes. All my fears and failures. Fill my life again. Live my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Now I surrender. Savior, He can on the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yung pangalawang instansa. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We are forgiven. Hallelujah. Thank you, Jesus. Take me as you find me. All my All fears my fears and and failures. failures. Fill my Fill mo, Panginoon, ang aking buhay muli. Fill my I life to give my life to follow in everything I believe in. And now I surrender. Hallelujah. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. Come on, church. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yes, Lord. Yes, Jesus, that shine and light of the world be upon us right now. Hallelujah. Shine the light in, let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine the light in, let the whole Salamat, world Panginoon. sing. We're Thank you, Lord. singing for the Thank you, glory Lord. of the Thank you, risen Lord.
We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light Thank you, Lord and Jesus. let the whole world Come on, yes, surrender your life, We're Lord. singing for the glory of the risen King. Jesus, shine the light Thank you, and Lord. let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Pwede ko bang invite yung ating mga first-timer to pray for them?
Taas-taas natin yung mga kamay natin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige. Patong niyo po yung kamay niyo sa inyong mga ulo. Sige, feel mo ngayon. Sabihin mo ngayon sa sarili mo, Holy Spirit, guide me. Holy Spirit, leads me. Holy Spirit, teach me. Touch me right now in the name of Jesus. Holy Spirit, fill me right now in the name of Jesus. All sickness and disease right now, I cancel in the name of Jesus lahat ng mga karamdaman mula sa ulo